Dalawang considerations. Dapat yung site natin ay maganda para sa isda at maganda para sa talaba. So normally siguro um, ang pag-usapan natin yung sa talaba muna. Una, kailangan merong sapat na pagkain para sa talaba. So pwede po nating i-measure yung lahat ng parameters, pero ang pinakamadaling sistema ay tingnan nyo yung mga bato o tulay dun sa area. Kung meron pong talaba doon, ibig sabihin may sapat na pagkain yung talaba doon sa area at po pwede nating gamitin yung area para sa pagtatalaba. Ang isa rin po ay yung lalim. Kasi po yung cage natin ay dapat may lalim na 5 metro para pakinabangan natin ng husto yung area. So kung mababaw po yung area, sasaya doon sa ilalim, maaari pong masira yung ating cage, mabutas, lalo na kung may mga basura na or mga tuod na po pwedeng sumama dun sa ilog. So kailangan din pong may space. At maganda rin po kasi na merong water circulation dun sa ilalim para yung mga dumi o yung mga natatapon na feeds mula ron sa ating cage operation ay madaling tangayin ng agos. Ang isa rin po ay yung bilis ng agos. Hindi po porke mabilis yung agos ay maganda. Meron pong bilis na maganda para sa aquaculture at meron ding hindi. Pagka po masyadong mabilis yung agos ng tubig, yung pinakakain po natin sa isda ay napupunta sa energy niya para i-maintain yung kanyang posisyon. Langoy siya ng langoy. So, nababawasan yung energy para lumaki. So, kailangan po, banayad lang yung agos ng tubig. Ang isa rin po na po pwede nating gamitin na pamantayan ay yung security. Hanggat maaari po yung ating taga-alaga ay nakatira sa malapit lamang. Dahil po yung alaga nating talaba at isda ay madaling nakawin kung ito ay nasa cage. Sa talaba naman po, madaling mag-alaga dahil kikilalanin lang po natin kung anong talaba meron doon sa area. Meron pong 7 klaseng talaba sa Pilipinas. At sa 7 species, 4 po yung tinatawag nating commercial species. Sa 4 pong commercial species, yung 3 maliliit na klaseng talaba. At meron tayong tinatawag na talabang tsinelas, na kung gagamitin natin ay madodoble o matitriple yung ani nating talaba in terms of weight at size. So, kami po sa BFAR Nifty DC sa Dagupan ay meron pong data kung saan po makukuha itong klaseng talabang ito. At matuturuan namin sila kung paano mag-seeding ng talabang ang makukuha nyo ay yung malalaking klase. So, ang gagawin po natin ay simple lamang. Yung ating oyster collectors ay ilalagay natin sa area na kung saan ito tumutubo or dumadami. Kaya lang po, mayroong panahon ng tawag namin ay spot collection. Kung kailan tayo kukuha ng spot. Ang similya po ng talaba ay tawag ay spot. At ilalagay po natin doon yung collectors natin for a few days, siguro mga 4 na araw hanggang 1 linggo. At pagkayari noon, ay dadali na natin doon sa palakihan. Ganun lang po kasimple yung pagtatalaba. Doon naman sa palakihan natin, hindi ho tayo nagpapakain ng talaba, hintayin lang natin silang lumaki. Kaya lang, imo-monitor natin sila, lalo na kung may tumutubong ibang klaseng hayop o organism na po pwedeng pumigil doon sa paglaki ng ating talaba. At sa 120 days po, sa tatlong buwan, actually po pwede na tayo mag-selective harvesting kung meron na tayong market. Pero sapat na po yung 120 days bago tayo mag-total harvest. Sa isda naman, madali lang, fish cage ang gagamitin natin sa pag-aalaga ng isda. So, dapat yung ating isdang aalagaan ay nasa tamang laki.
So marami namang klasing isda na po pwede nating alagaan. So nasubukan natin ang malaga, ito ay high value fish, environment friendly kasi ang kinakain nito ay lumot. Mabilis din itong anihin, siguro mas matagal lang kaysa alaga nating talaba, pero ito ay high value. So masusulit talaga yung gamit ng fish cage. Ang isang disadvantage nito ay kung tag-ulan, lalo na kung yung area ay daluyan ng fresh water at maaring sa pagbabago o pagtabang ng tubig ay mamatay yung ilang alaga nating malaga. Ang nakita naming magandang alagaan ay yung saline tilapia, yung molobicus, lalo na sa brackish water. Kasi ito ay nakaka-adjust sa pag-alat at pagtabang ng tubig. At yung survival rate po nila ay maayos din kung gagamitin natin sa talaisdaan. Ang gusto rin po nating alagaan sa talaisdaan ay sea bass dahil high value. At ito pong susunod na alagaan, sea bass na po ang aming alagaan. Dito po sa talaisdaan, meron din pong advantage over yung ordinaryong pag-aalaga ng isda sa cages. Una, isa pong problema sa talaba ay yung kung umuulan o bumabaha. Dito po sa sistemang ito, kung circular yung ating cage, madali po nating ilipat sa ibang lugar yung ating cage para maging safe sa pagbaha. Isa rin pong mahalagang advantage nito ay yung hindi agad-agad makalapit yung magnanakaw ng isda doon sa ating cage kasi naliligiran ng talabahan yung ating cage. And therefore, yung problema natin sa poaching o pagnanakaw ng ating isda ay nawawala. Doon po sa paglalagay ng isda sa ating talaisdaan, ang po pwede po nating ilagay na dami ay 15 to 25 pieces per cubic meter. So, dito po sa ating alagaan na sukat na 10 meter diameter at lalim na 5 meters, pwede po tayong maglagay ng 5,000 pirasong isda. Napakalaki po ng potential nitong talaisdaan. Ito po ang tinatawag na putting science into livelihood activities ng ating mga namamalaisdaan. Sa ganito pong pamamaraan, kikita tayo ng hindi bababa sa 36,000 pesos mula doon sa inalagaan nating mga talaba. Karagdagan po ito doon sa pag-aalaga ng isda. Sa isda naman po, kung tilapia lang yung gagamitin natin na hindi naman kinukonsider na high value, kikita po tayo ng mga 80,000 pesos sa 120 days. So sa kabuuan, magkakaroon po tayo ng gross income na 116,000 pesos. Kung high value naman ang ating alagaan, ay hihigit pa po doon sa kikitain natin mula sa tilapia ang ating magiging tubo sa pag-aalaga ng isda. Tinataya po natin na maaaring madoble pa doon sa kikitain natin mula sa tilapia. At lalo na po kung ang gagamitin natin ay yung malaga o siganid na ang kakainin lamang ay lumot. So malaki pong katipiran sa gastos natin sa feeds na karaniwang nagiging pinakamalaking gastos sa pag-aalaga ng isda sa cages. Sana po ay meron kayong natutunan sa ating talastasan ngayong umaga. At kung meron pa po kayong mga katanungang gustong masagot, inaanyayahan po namin kayo na bumisita sa aming center. Meron po tayong Living Oyster Museum dito na maipakikita namin sa inyo sa ilang oras kung paano inaalagaan ang talaba. Kayo po ay maaaring pumunta rito sa aming center, National Integrated Fisheries Technology Development Center, na nakabase po dito sa Bunuan, Binloc, Dagupan City. Ang aking pong telephone number ay 653-0385 at aking cellphone number ay 0917-2007-005.